Sorpresang sinuyod ng Manila Police District ang mga eskinita sa Baseco Compound. Bahagi po yan ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation o SACLIO. Nasa 54 na katao ang inimbitahan sa presinto. 3 po sa mga ito ang nahulihan ng illegal na armas habang 2 naman ang nakuna ng illegal na droga. Nasa 22 naman ang menor de edad. Sa ngayon po, nasa pangangalaga na sila ng City Social Welfare Department. Layon ng SACLIO na maiwasan ang anumang krimen at masigurong ligtas ang iba't ibang lugar. Sa ibang balita naman po, nabudol ang isang tindera ng lalaking nagpapakash in sa kanyang e-wallet account sa Maynila. Aabot po sa higit 32,000 pesos ang natangay mula sa biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpaco. Sa kuha ng CCTV ng sari-sari store na ito sa Baseco Compound sa Maynila, makikita ang lalaki nagpapakash in sa kanyang e-wallet. 200 pesos daw ang pinapalagay niya sa kanyang e-wallet account gamit ang QR code. Hindi nakita sa CCTV pero sabi ng lalaki, hindi raw pumapasok ang pinadeposit niyang pera. Kaya 3 beses niyang pinascan ang QR code. Ang hindi alam ng tindera, nabudol na siya ng lalaki. Higit 10,000 piso na pala ang nabawa sa e-wallet ng tindera sa kada scan. Suma total, aabot sa higit 32,000 pesos ang nakuha ng lalaki. Dinemonstrate pa nga nitong sa suspect natin, may babayaran siya sa worth 200 pesos. Kaya magpapakash in siya ng 200 pesos pero ang pera niya is 500. Pinakita niya yung QR code. Mga ilang segundo na naman, sasabihin na naman, hindi pumasok. Yung the third time, in-scan ulit. After noon, nawala na sila. Nakaalis naman agad ang suspect matapos ang transaksyon sakay ng isang tok-tok o tricycle. Huli na nang malaman ng tindera na nawalan siya ng pera sa e-wallet. Ang pinagtataka niya, wala siyang natanggap na confirmation sa text message para sa 3 transaksyon. Di ba, normally naman may magno-notify, may magsasabi na may unusual. Wala daw siyang napapansin ganun eh. Nangyari lang na nakita niya na nawalan siya at nabawasan yung pera niya. Inaalam pa kung paano nakuha ng scammer ang pera sa e-wallet account. Sa follow-up operation, nahuli ang driver ng tok-tok na sinakyan ng suspect sa pagtakas. Tumanggap pa umano ito ng 5,000 piso mula sa suspect na kaibigan niya pala. Git naman ang inaresto. Wala siyang kinalaman sa pangbubudol. Pinag-drive ko po. Nagulat na lang po ako na nabutan na ako ng 5,000. Pero ayon sa mga pulis, hindi na ito ang unang beses na may nabiktima sa panloloko ang mga sospek. Paalala naman ng mga pulis. Talagang dapat maging vigilant din tayo, huwag tayong basta-basta maniwala. Isa pa, yung scan ng QR code, hindi naman natin alam kung ano yung nandun, lumalabas doon. Patuloy pang pinaghahanap ang sospek at iba niyang kasabwat. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpaco, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.